Sa mga oras na ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, tungoy natin ang pagulat live ng Bombo Radio Cebu sapagkat nadaragdagan ho ang bilang ng mga naitatalang casualties, pati yung pinsala ay may mga data na ho kaugnay ng initial assessment hinggil dito. May mga marching orders na rin ng mga lokal na pamahalaan na nakakasaklaw. Alamin natin ang mga update hatid ng Bombo Radio Cebu. Umakyat nasa 69 ang patay at nasa 201 sa naitalang lindol kahapon dito sa Cebu. Kung saan ang pinakamarami naitalang patay ay sa Bugol City, Cebu, kung saan nang doon ang epicenter ng nasabing lindol. Ayon sa Cebu PDRRMC, karamihan sa mga nabiktima ay mula sa Bugol City, Medellin at San Remigio. Patuloy ang verifikasyon ng national government at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga biktima habang dumarami ang ulat mula sa apektadong lugar. Ayon sa DSWD-BROMIC, mahigit sa 111,600 katao ang apektado kung saan 20,000 ang lumikas. Karamihan ay nasa labas ng bahay o open spaces dahil sa aftershocks. Daan-daang tahanan naman ng simbahan, nagbusali, kalsada at pantalan-angan na pinsala. 4 na bayan at mga buong probinsya ng Cebu ang nagdeklara ng state of calamity para mapabilis ang rescue at relief operations. Itinatayo ng ang Joint Operations Center sa Bugol City na nagpakilos na rin ng relief at search and rescue team. Habang naka-standby ang NDRMF, nagpadala rin ng medical team ang DOH kung Department of Health dahil sa overloaded ng mga ospital. Ang DPWH ay nagsagawa naman ng rapid damage assessment. At habang ang DSWD ay may standby relief goods. Apektado rin ang mga NGO at clusters na nagbibigay ng solar panels sa tubig at iba pang tulong. Problema sa relief delivery ang dalawang sirang pantalan at baradong mga kalsada. Bagamat operational ang Cebu International Airport, ipinatupad naman ang 60 days na price freeze para tigilin ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Tinatayangan nasa 2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. At ayon kay Secretary Vince Dizon ay posibleng tumataas pa ito. Patuloy na mga minomonitor ang komunikasyon, pabahay at sektor ng agrikultura para matukoy ang karagdagang pangangailangan. Sa ngayon, halos majority ng mga natamaan ng lindol kahapon ay wala pa rin kuryente at medyo mahirap pa rin ang komunikasyon. Ating pakinggan si Secretary Vince Dizon. The initial cost for roads and bridges, wala pa yung hospital, wala pa yung schools, wala pa yung port, is right now roughly 2 billion pesos. Pero we will expect na tataas sa yung number na yan. Okay? Magkakaya damage. No? But we will have to just repair and rehabilitate as fast as we can. So we have to, ang sabi ng Pangulo is, we have to act swiftly, help